Naku po, biglang kinuyog at pinagtulong-tulungan ng maraming galit itong si Senador Bongo. Ay matindi ang nangyari, mga kaibigan. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, heto ho, ibabahagi ko sa inyo itong galawan ni Bongo na habang siya ay kinukuyog at pinagtutulungan. Ayan, sabi nga niya, wag nyo naman akong ganituhin, wag nyo akong batuhin, wag nyo akong punasan ng putik. Putik ang pinagdali mga kaibigan. Ibig sabihin, binato ng putik, pinahida ng putik, ay makikita nyo yung mukha sa bandang gitna. Maya maya, wag kayong alis, mga mahal kong taga-subaybay. Ipakikita ko sa inyo ang larawan nitong si Bongo nung siya ay kinukuyog at pinagtutulungan. Ay ang daming putik ho ng mukha, halos nagmamakaawa na nga ito sino ba naman ang hindi magagalit dito? Ay nililihis ang isyo, nagmamaliniso, nagpapawaipik, ay nagalit ang maraming tao. Ngayon ang sinapit niya, talagang pinagtulungan. May daladalang putik, pinahido. Ipapakita ko sa inyo ang larawan. Pakilike lang ko yung video na ito. Sabay-sabay po natin ang like. Please subscribe. Maraming salamat po. Heto, ayaw ko na ang patagalin, mga kaibigan. Nako, wala po akong tinatago, wala po akong kinakatakutan dahil wala akong kasalanan. Hindi ako sangkot sa anumang anomalya. Ang aking sinumpaang tungkulin ay ang maglingkod sa bayan. At hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay po ng taong bayan sa akin. I am one with the Filipino people in this crusade against corruption. Kasama niyo po ako rito. At hindi po tayo titigil at wag ho tayong pumayag na ilihis po ang katotohanan. Kasi pag inilihis po ang nailihis po ang katotohanan, magulo po yan. Magkakagulo po pag inilihis po ang katotohanan. Tumbukin niyo po yung dapat tumbukin, hanapin niyo po yung dapat hanapin. Mga kaibigan, ito si Senador Bongo. Habang nagsasalita ho niyan, ay mapapansin niyo na talagang nagmamalinis. Wala siyang kasalanan at binibintang ang kasalanan ay sa gobyerno, na ang gobyerno natin ay gumagawa ng mga fabricated na dapat ibintang sa kanya. Gumagawa daw ng dahilan ng ating gobyerno, gumagawa ng dahilan ng mga kinaukulan para masabit siya. Kaya nagkaroon ho ng pagkakataon ng taong bayan ay kuyugin siya at magalit at pagtulong-tulungan. At dito nga ipapakita ko sa inyo maya maya ang sinasabi niya na pinahiwag naman siyang pahiran ng putik, mga kaibigan. Complete details maya maya ho. Ito po ang naging dahilan, itong mga sinasabi niya na ito habang nagsasalita siya. Ang dahilan ho, maya maya ipapakita ko sa inyo kung paano siya pahiran ng putik, mga kaibigan. Ito yung talagang mga totoong buhaya, yung mastermind talaga. Bakit i-atras ngayon? With all due respect to the Ombudsman, sinusuportahan po natin lahat ng investigasyon. At isa po ang aking masasabi, I do not know the Discayas. Hindi ko po kilala. In fact, nung hearing, nung mga nakarambuan dito, galing tumanggi hindi raw kilala yung Discaya. Nakakuha nga ng 7 billion. Ang inyong pamilya, hindi nyo pa kilala? Loko-loko ka, Bongo. Dapat lang talaga sa iyong pahiran ng putik at pagtulungan. Sa Senado, manluloko to tinanong ko sila, ang mga Discaya. Tinanong ko sila, meron ba kayong joint venture with the CLTG? Yes. Tapos na ba? They answered yes. Yabang, Napapakinabangan na ba? Yabang talaga, yes. So, dun po, nagkaroon po ako ng interest din bilang isang senador at miyembro po ng Blue Ribbon, na kung may pagkukulang, pagkakamali, kung anomalous o substandard, panagutin niyo sinabi ko doon. Ako mismo. Kita niyo, sobrang yabang ng mga sinasabi. Tapos na ba? Ibig sabihin, inaamin niya na mayroong project, ba't napapakinabangan? Ang ibig sabihin dito, ang usapin dito ay illegal ang pinasok niya. Nagyayabang pa, di ba?
Kala mo siya naghahari sa Pilipinas porket binoto daw siya ng number 1 senador, ay talagang tama siya. Oh, eh dapat lang talaga itong pagtulungan. Ipapakita ko sa inyo sa bandang gitna, mga kaibigan. Willing po akong kasuhan natin yung mga dapat kasuhan kahit kamag-anak ko. I'm willing to be the complainant kung talagang meron silang pagkukulang. At may pagkukulang ang Diskaya, kasuhan nyo. Wala po akong pakialam. Gusto ko accountability. At I'm urging the Diskayas and lahat ng witnesses, please lang, sabihin niyo yung totoo. Huwag ko kayong pumayag na ilihis po yung katotohanan. Kawawa yung Pilipino. Ginamit ko yung Pilipino. Tumbukin natin ang yung katotohanan. The truth lang. Ginagamit yung Pilipino, kawawa daw ang Pilipino. Kayo ang umaabuso sa kapangyarihan. Kayo ang naglilihis ng issue, Bongo. Nung panahon ni Digong, nagagawa nyo yan. Pero dito, sa panahon ng ibang administrasyon, iba ang Pangulo, tandaan mo, may ebidensya para sa iyo, para ikulong ka. Ikaw ang naglilihis ng issue, ginagamit pa ang taong bayan Pilipino. Yun naman po ang pakiusap ko sa inyo. Natumbukin po natin ang katotohanan. Mula noon hanggang ngayon, ang pinanghahawakan ko po ang delikadesa. I observe delikadesa in my whole life. Bilang isang probinsyano na taga Mindanao. Naku yan, delikadesa. Ayaw ko nang tapusin, mga kaibigan. Yan ang grabing pambubudol ito. Mga mahal kong taga-subaybay. Ang gusto niyang ipunto ay siya ay tama. At yung lahat ng akusasyon sa kanya ay kagagawan lang at fabricated. Mga kaibigan, at malinis daw siya. At siya ay may delikadesa. Kaya sa puntong ito, nandiyan pa rin habang siya nagsasalita. Ipa-plus ko sa screen. Huwag niyong ipahid ang putik sa akin para kayo ang pumuti. O nandyan ho, kita nyo. Yan si Bongo. Hindi ho tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Yung kanyang muka ay punong-puno ng putik habang nagsasalita. At huwag niyong ipahid ang putik sa akin para kayo ang pumuti. Ang ibig sabihin ho niyan, ang gusto niyang ipunto. Yun daw ang mga magnanakaw ng pera ng taong bayan, ay wag daw ipahid sa kanya para maging masama siya at gawing magnanakaw at sila ang iabsulto. Disclaimer lang, mga kaibigan, marami ho ang magnanakaw, ang buaya, mga buaya na magnanakaw ng pera ng taong bayan, nakasama ho itong si Bongo Lloyd. Kaya hindi ho pinahid yan, mga kaibigan. Kusa na ito ho ay madumi, na parang isang bulok na putik, dahil siya ho ay kasama di umano sa mga lumalabas na ebidensya na siya ay kasama sa mga magnanakaw ng pera ng taong bayan. Ba't ang lakas ng loob ho? Ang kapal ng mukha. Ang sasabihin niya, huwag niyong ipahid sa putik sa akin para kayo ang pumuti. Binabaliktad ho ang pangyayari, mga kaibigan. Nang dahil ho dyan, sa comment section kahit saan kayo pumunta, hindi ko na isa-isahin dahil napakadami na nagko-comment. Siya ay kinuyog at pinagtulong-tulungan at ang sinasabi ng taong bayan sa comment section. Ikaw, Bongo, wag magmalinis. Ikaw, Bongo, ay nagpapaawa. Ikaw, Bongo, ang nagpapahid ng putik sa malinis na tao. Yung gawain niya, hindi rin niya ginagawa. Kaya yung putik ay siya nagpapahid sa ibang malinis na tao. Yung hindi magnanakaw. Kita nyo, akala niya siya ay makakalusot, mga kaibigan. Tingnan nyo kung mananalita, paulit-ulit na lang ng pagpapaawa. May delikadesa daw siya. Nasaan ang delikadesa mo, Bongo? May katiting ay wala kang delikadesa. Mas masahol ka pa at berdugo ka nung panahon ni Digong. Ilan ang biktima? Nakasangkot kayo, Batod, Bongo, at itong si Digong sa drug on war. Napakaraming buhay ang nawala. Tapos dyan pa, flood control. Maraming buhay ang namatay nang dahil sa baha. Maraming naghirap dahil sa pagnanakaw nyo ng kaban ng taong bayan, ng pera ng taong bayan. Nako, kinulang tayo sa oras. Mga kaibigan, maliwanag ko dyan na ito ho, pinilas ko sa screen na huwag daw siyang pahira ng putik nang dahil ho dyan ay bigla siyang kinuyog at pinagtulong-tulungan sa pamagitan ng anumang public opinion na siya ho ay isang hindi mapagkakatiwalaan at sangkot sa anumang anomalya tungkol sa pera. Sa like ko sa video nito.